So, meron po tayong apat na estado ng buhay ayon sa Book of Psalms. No? Pag binasa natin ang Psalms 139, diyan natin makikita nakapaloob ang apat na estado ng ating buhay. So, although ang psalm na ito ay nag-uumpisa doon sa aking binasa sa God knows our downsitting and uprising, actually, nag-uumpisa naman ang buhay ng tao doon sa siya ay unborn. Habang hindi pa tayo pinapanganak, ay meron ng deal ang Diyos sa atin. Meron ng patnubay. At ang atin pong tinutukoy ay makikita natin sa verse 13. So, yan ang umpisa ng buhay ng tao. Sabi rito sa verse 13, Psalm 139, "For thou hast possessed my reins, thou hast covered me in my mother's womb." So, tayo po ay nag-uumpisa sa loob ng mother's womb. At yan ay totoo sa lahat, no? Given in our Lord Jesus Christ. At wala tayong, although sa Pilipinas ay merong alamat ng malaki na, ay lumabas sa Kawayan, no? Yun ang si Malakas at si Maganda ay lumabas sa Kawayan. At ginagaya yung alamat, ay hindi naman alamat, kundi katotohanan na si Adan at si Eva ay hindi pinanganak at sila ay ginawa na malaki na. Wala silang experience inside the womb. So they are the only persons who has no experience inside the womb. At meron ngang supposition, no? Na si Adan at si Eva ay walang pusod. Narinig nyo na ba yon? Kasi, di ba, ang purpose ng pusod ay connection sa mother para doon siya i-feed. So, anong silbi ng pusod ni Adan at ni Eva? So, of course, dinebunk naman yan ng mga scientists dahil, sabi, kung sila ay walang pusod, lahat ng sumunod sa kanila, wala rin pusod. Kasi genetic information yon, namamana yon, no? Kaya, yan ay pagtatalo ngayon. No? I-research nyo na lang, may pusod ba o wala. Pero malalaman natin, definitely, pagdating natin sa pagharap natin sa Panginoon. Sana pala tinanong nila Peter, nung dumating ang Panginoon, no? Na, Panginoon, may debate dito eh. Malamang debate na yan ng mga pari, no? Mga Pharisees, no? Mga Jews, mga scholars, na si Adan at si Eva. No? Anyway, we're not concerned. But we know that they are the only two people in the world na hindi pinanganak. Tayo ay pinanganak. At sabi nga na David, "Thou hast compassed me about thou hast covered me in my mother's womb. Thou hast possessed my reins." Yung reins, yung internal parts. So, ang may-ari ng ating internal organs, ang nag-develop ng ating internal organs ay ang Panginoon. Amen. Kaya nga, sabi nga, merong, di ba, may mga born defective. No? Kulang yung, sobra. No? Sobra ang daliri. Merong, nakakita na ba kayo noon? 6 ang kamay, daliri. 6. Minsan pa nga, 12, no? Kasi pati kabila. Nakakita na ba kayo ng 3 tenga? Wala, no? Wala naman, ano? Pero at least, no? Alam natin, by the scriptures, na may pinanganak na bulag, sabi ng mga apostol, sino may kasalanan? Siya ba? O ang magulang niya? Bakit siya pinanganak na bulag? For the glory of God, ang sagot. So, even the defective birth
has a purpose in the kingdom of God. Kaya hindi tayo dapat na mga-api, hindi tayo dapat na magkakaroon ng something, no? Feeling of kaawa-awa naman. No? Kasi may purpose din yan for the glory of God. Kaya yun na sinasabi rito, thou hast possessed my reins by the will of God. Kung ano yung lumabas na bata, mayroong purpose ang Panginoon dyan. And ang sabi sa verse 14, I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Kaya pag inanalyze mo, no, yung mga scientists, imposible ang evolution. Sapagkat, pag pumunta ka doon sa pinaka-microscopic genetics, yung DNA, imposible na yan ay by chance. Kaya ito yung, alam na yan ni David by revelation that we are fearfully and wonderfully made. Kaya ang lakas ngayon ng tinatawag na intelligent design movement, no? So the intelligent design movement is a anti-evolution, but it is not yet Christian. Nasa gitna yan. No, nandun sila sa gitna. Naniniwala sila na hindi pwede ang evolution, pero hindi rin sinasabi na si Kristo ang creator. So kung tatawagin natin, save ba itong mga to? Hindi pa natin masasabi. But some of them are Christians. But not yet. No? Sila ay naniwala na may creator, may designer, pero hindi nila masabing sino yun. Alam lang nila mali ang evolution. Because we are fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and thus that my soul knoweth right well. Ibig sabihin, si David may appreciation na ng creation ng creator based on what he observed as the creation of God. That my soul knoweth right well. Meron siyang knowledge. Meron siyang unique perspective of what happens in the womb after it's born. Na-observe niya yan, napag-isipan niya yan. Kaya sabi niya, I am fearfully and wonderfully made. And in addition, sa verse 15, my substance was not hid from thee. So that is, yan na yun. Yung substance is yung ating mga chromosomes, kung scientifically speaking, you know. So of course, si David, wala yung terminologies nila noon, ay hindi malalim. Pag-usapan natin scientific analysis, yung mga alam natin tungkol sa mga periods of birth, ay hindi alam nila David yan. Pero meron na siyang sense of appreciation about the substance of a human being inside the womb. Sabi niya, my substance was not hid from thee when I was made in secret and curiously wrought in the lowest parts of the earth. So, dinidescribe niya yung womb ng kanyang mother as the lowest parts of the earth. Kasi it's something hidden, it's something inside, it's something dark. So, parang inalintulad niya sa under the earth, no? Under the secret caves of the earth. Yun yung kanyang paghalintulad. Remember, this is a psalm. So, pag psalm, some of it are literal, some of it are figurative, some of it are poetic by intent. Kaya, hindi natin pwedeng lahat ililiteral, no? But we have if we know how to read the Psalms, ma-appreciate natin. Ano ba sinasabi ni David dito? Hindi natin ililiteral yung hindi dapat iliteral. Halimbawa, pag ikaw nagbabasa, tapos di ka marunong magbasa ng Psalm, lowest part of the earth, si David pala pinanganak sa ilalim ng lupa. Di ba? Pag hindi mo tiningnan mabuti, anong ibig niya sabihin, yung kanyang poetic language,
Yun ang magiging conclusion mo. Si David ay, nung pinapanganak siya, ando sila sa ilalim ng lupa. At malalim talaga. Humukay yung tatay niya. Yun ang lalabas sa research mo, no? So, wrong. Lowest parts of the earth mean inside the womb. Okay? And sabi pa, thine eyes did see my substance, yet being unperfect. So, pag tinignan natin yung gestation period, within the 8 months from zygote to fetus, nakita natin, mukhang palaka. Diba? Sa loob ng tiyan, mukha tayong palaka. Pagkatapos, lumalaki hanggang sa maging mukhang tao na. Oh. So, yan po ang sinatukay ni David na nakita mo bawat stage ng aking development sa loob ng tiyan ng nanay ko. Your eyes saw my substance, although it was yet unperfect. And in thy book, all my members were written. So David was talking about the mind of God. The book is the mind of God, wherein yung information, kung magiging, ano ba siya, lalaki ba siya, malusog ba siya, siya ba ay maikli o matangkad, siya ba ay magkakaroon ng strong body or weakling, yan ay all members were written. Yung DNA, yung information about the man who will be called David, it was already written down. Sabi nga ng mga scientists ngayon, pag na-analyze daw ng isang tao yung DNA ng isang tao, malalaman mo na kung ikaw ay magkaka-cancer or magkakaroon ng heart weakness, heart disease. Malalaman mo na. Doon pa lang sa umpisa ng pagkabata mo, kukuha ng information sa'yo. Kasi mababasa na nila kung saan ka mahina, kung saan ka susceptible, kung anong mga pagkain ang pagka pumasok sa system mo, ay babagsak ka. So, meron ng gano'n na ka-advance ang science. Nalalaman na, sa bagong panganak, kung ano yung possibilities na magiging future, even to the point na baka mas malamang mamamatay ka sa cancer or mamamatay ka sa heart disease or kasi nga nababasa na nila. Okay? Kaya very big yung DNA evidence na yan, yung DNA reading na yan. Masyadong big deal, no? Actually, may sinensure sila na Chinese scientist just I think 6 years ago, no? Meron silang tinanggalan ng access sa cloning kasi nag-clone siya, bawal, no? Nag-clone siya ng isang paraan ng cloning, ginamit niya yung technology para makadevelop ng isang individual na pwede mong i-flush sa toilet. Kukunin mo lang yung parts. Yun ang kanyang gustong mangyari. So, nung nalaman yan, even, of course, kasi peer-reviewed yan, sinasabi ng mga scientists, ito ang ginagawa ko. Nung nalaman ng scientific community, nag-outrage sila for violating ethics, and he was removed. I think na-restore na ulit yung license niya this year. So, advance na po ang science, at there is a tendency with the godless people to use it without morality and without ethics. So, baka ipag-merge nila yung AI and robotics and human DNA. Yan yun, the beast. No? Pag minix yan. And sabi po rito in the book, okay, which in continuance were fashioned
Talagang describe ni David yung development of the human being inside the womb when as yet there was none of them. So ito po yung ating first stage. As a unborn person. Hindi ka pa pinapanganak, recognize na ng Diyos yung pagkatao mo. That's why we don't believe in abortion. That's why we believe na ang tao, ang baby, ang isang sinasabi nila, fetus lang yan, pero sa atin, baby na yan. Tao na yan. Hindi pwedeng tawaging element lang yan or part of the mother. Yan ay individual. Hiwalay na yan sa mother. Once nabuntis ang isang babae, yan ay meron ng nagdadalang tao. Mas maganda nga sa Tagalog, ano? No? Hindi preggy or pregnant. Kundi sa Tagalog, nagdadalang tao. Ibig sabihin, tao na yung dala mo. Hindi, hiwalay na sa iyo yun. Kaya pagka uminom ka ng something, pampaagas, itinapon mo yung tao. Pinatay mo yung tao. So, mamamatay tao ka. No? And sadly, na-discover nila na may abortion na ano pala rito, illegal abortion. No? Makati yata yun, na-raid nila. No? Okay, so those are murderers. And they will answer to God. Now, the next is yung buhay natin sa laman, which is yung binasa natin na text. Psalm 139 verse 2 to 5. Thou knowest my down sitting and mine uprising. Alam mo, Panginoon, naobserbahan mo ang aking pag-upo at pagtayo. See? So kahit nakaupo ka lang nagpapahinga, nagmumuni-muni, ay tinitingnan tayo ng Panginoon. Alam ng Panginoon. Tapos pagtapos ka ng magmuni-muni, tapos ka ng magdut-dut, tapos ka ng magpahinga, umupo, mahiga, no? Wala kang ginagawa, tatayo ka naman, alam din ng Panginoon. So that is David's observation and knowledge. Thou understandest my thought afar off. Hindi mo pa naisip, alam na ng Panginoon, naiisipin mo yun. Ibig sabihin nun, thou understandest my thought afar off. What a wonderful God. No? What a powerful God. What a knowledgeable, wise God. Hindi mo pa naisip. No? May mga taong gano'n. Sabi, oops, alam ko iniisip mo. Ganyan. Yan, mga entremitida yun. No? O hindi kaya sabihin niya, baka isipin mo. Yun, sine-second guess ka. Diba? Alam ko, iisipin mo. Panginoon lang ang meron noon. Diba? Huwag natin pangunahan ng Panginoon. Minsan, dahil sinabi mong, alam ko, ito ang iisipin mo, babalik ta rin yan, lalo na yung mga lalaki. Pag sinabi ng misis niya, alam ko, ito ang iisipin mo. Ang isipin natin yung kabila. Intentionally, para masawi. Yung kanyang, para hindi mamihasa na nahuhulaan yung iisipin at gagawain natin. Kaya, kahit ayaw mo minsan gagawin mo yung kabila No? Para lang, kita mo, iba inisip mo, iba ginawa ko, kita mo na. Huwag ka na mag-isip ng ganyan. So, ang Panginoon, kahit na ilang reverse ang decision mo, alam niya pa rin ang iisipin mo. Kahit hindi mo pwedeng lansihin ng Panginoon. Ang tawag doon, panlalansi. No? Parang, yung pala dito ka. Ayun, lansi. No? Ang Panginoon, alam niya kung saan ka pupunta, saan ka, kakaliwa ka ba o kakanan. No? Dederecho. O i-stop. Or uurong. Ano ba susunod mong gagawin? Wala ka pa doon, hindi ka pa sumasakay ng sasakyan, alam na ng Panginoon lahat ng liku mo. That is the wise God. He knows our thoughts afar off. Thou compassest my path and my lying down.
and art acquainted with all my ways. So, lahat ng habits natin, lahat ng ating mga decision-making, God knows. For there is not a word in my tongue, but lo, O Lord, thou knowest it altogether. See? So every incident, every word, even the thought of using the word, God knows it. Thou hast beset me behind and before, and laid thine hand upon me. So this is our life. Pangalawang estado ng buhay natin. Una, bago tayo pinanganak, alam na pala ng Panginoon, monitored, kabisado. Pangalawa, nung pinanganak na tayo, at tayo ay lumalakad na, nag-iisip na independently. Okay? So, alam pa rin ng Panginoon. And ang pangatlong estado natin is yung buhay na wala ka na sa katawan mo. Of course, pagpatay ka na. Anong sabi ni David about this? Sa verse 7, whither shall I go from thy spirit? Or whither shall I flee from thy presence? If I ascend up into heaven, thou art there. So, alam mo, patay ka. So, you're going to heaven. Andun ang Panginoon. Nihintay ka. If I make my bed in hell, behold, thou art there. Now, it can be interpreted with another way, It can be interpreted with tumatakas sa Panginoon. So that physically you will go to somewhere named heaven. Inabsorb, Ina-absorb niya yung kanyang mind. Sabi, kahit pumunta ako sa kataas-taasang langit, andyan ka. So that's called the argument from absurdity. But we can also say, we can also interpret this, that after this life, pagka ikaw ay punta sa langit, nandun ang Panginoon, of course. But if you make your bed in hell, of course, ang Panginoon is the one who made hell. The one who made the grave. The one who made Hades. And therefore, monitored din ng Panginoon, bilang niya kung sino yung mga nandun, alam niya kung ano yung mga reason bakit sila nandun. If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost parts of the sea, even there shall thy hand lead me, and thy right hand shall hold me. So walang pagtakas sa ating Panginoon. If I say, surely the darkness shall cover me, even the night shall be light about me. So kahit na magtago ka sa madilim, minsan may mga taong sobrang depressed, pupunta na lang sa sulok. Doon sa pinakamadilim na parte. Sa sulok, sa kuweba. Yung mga matatandang ermitanyo. Di ba? Tandaan, naalala niyo yan, may mga matatandang ermitanyo. Nag-iisa. No? At kahit na yung matatandang ermitanyo, natutuwa din yan pag naka-fellowship sila sa kapwa nila matandang ermitanyo. Dalawa na sila. No? So, yan po, wala. Kahit na mag-isa ka, at ayaw mo na sa mundo, doon ka sa kumbento, dati, yung mga mongha, pagka nasawi sa pag-ibig, sabi ng mga babae, magmumongha na lang ako. Ibig sabihin, kasi ang mga mongha, di ba, nakakulong sa isang selda, self-induced solitary confinement. No? Binibigyan silang pagkain doon. Nagpe-pray lang sila ron. Wala silang ginawa kundi Hail Mary full of grace. No? So, yun ang kanilang self-punishment. Akala nila lalapit sila sa langit. Yung pala, lalo sila lalapit sa impyerno noon. And so, the darkness, if you say, the darkness will cover me, even the night shall be light. Ang Panginoon, walang darkness sa Kanya. Siya ang light. No? Hindi ka pwedeng magtago sa kadiliman sa Panginoon kasi kita niya lahat.
The darkness hideth not from thee, but the night shineth as the day. The darkness and the light are both alike. Yun. So, wala. Huwag tayong mag-isip na ang suicide ay, yun na yung peace. No? Magre-rest in peace na ako. Tatapusin ko na ang lahat para ako'y may katahimikan. Yun ang umpisa ng kapahamakan. And lastly, the state of our personhood, ng ating pagkatao, after being in the womb and then being born and living this life, and then after this life, there is the resurrection. That is the last state. No? Kapag ka ikaw ay nabuhay na muli, Psalm 139:18, if I should count them, they are more number than the sand. When I awake, I am still with thee. Yon, resurrection yon. Paggising mo. Ibig sabihin, yung katawan mo ay babalik. Yung kaluluwa mo ay babalik sa iyong katawan. Ang tawag ng mga Old Testament saints doon ay being awake, awakened. No? Sa atin, sa New Testament, ang tawag natin doon ay resurrection. Okay? Pero noon, when I awake. Kahit si Job, alam niya na yung when I awake. When I awake, I will behold my Savior, my Redeemer. I know that my Redeemer liveth, and He shall stand in the latter days. And when I awake, I will see Him. So, yan po ang pag-isip ni David, at yan totoo naman, lahat tayo may experience natin yung awakening, and when we awake in the next life, we see Christ. We are still with Christ. So, kahit tayo ay nasa womb pa lang, andyan na ang Panginoon. Tayo ay lumalakad, siya ay nasa harap at nasa likod. Nasa isip at nasa salita. Kapag tayo namatay, sa Kanya tayo pupunta. At pag tayo ay nabuhay na muli, paggising na, pagmulat ng ating physical na mata, siya ang ating makikita. What a wonderful God. What a great God. And masarap na isipin na ikaw ay niligtas niya at lahat ito ay mangyayari sa iyo. Hindi ka gigising sa apoy. Hindi ka gigising sa torment. This is only appreciated because we are saved. Ang mga ligtas lang ang matutuwa dito sa Psalm 139. Pagka hindi ka ligtas, hindi mo ma-identify ang sarili mo dyan. Hindi mo ma-appreciate yung Psalm na yan. Kasi hindi applicable sa iyo. Magtataka ka, ano ba yun? Ano ba yan? Ano ba yun? Titwist mo yan. Pero praise God na tayo ay niligtas at naintindihan natin yan.